Sinobrahan ko ang aking monthly payment sa aking amortization sa Pag-ibig. At hindi ako makapaniwala sa naging epekto nito. Tignan mo tong virtual account natin sa Pag-ibig Housing Loan. Yung binayad ko na doble nung nakarang January. Tapos itong bayad natin na 20K itong February. Tingnan mo nabawas doon sa sa outstanding balance yung sobra. Automatic yatang nag-apply to principal. I-check mo. Ayaw nga, no? Ano kaya ang naging impact sa aking overpayment, sa aking Pag-ibig monthly amortization? Hello, kumusta kayo? Ako nga pala si Ralph Roger Tagaw, ang inyong accountant broker, na magbibigay ng mga tips sa pagpapaunlad ng ating buhay, pagkakaroon ng sariling bahay at pagpapalago ng ating hanap buhay. Marami sa ating mga homebuyers ang natatagalan sa 30 years housing loan. May paraan ba para mapaiksi ang housing loan term? Madali lang ba ang process para mapaiksi ang ating housing loan? Kung meron kang 30 years housing loan term, ano ang iyong gagawin? Ano ba ang housing loan? Ang housing loan ay isang way para makabili ng bahay na hindi mo kailangan na magbayad ng full cash. Katuwang natin ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matulungan ang Pilipino sa pangangailangan ng pabahay. Patuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Currently, ang mga homebuyers ay bumibili ng house through housing loan na pwedeng Pag-ibig financing, bank financing, or in-house financing sa mga developer-assisted housing loan. Kapag tayo ay mag-a-avail ng housing loan, especially kapag through Pag-ibig, nakaset ito sa maximum 30 years loan term. Usually, kapag medyo mas bata ka pa, pwede ka sa maximum loan term. Ang advantage nito ay mababa ang monthly amortization at mas mababa din ang required salary compared sa mas shorter na loan term. Oh my God! Wow! Meaning to say, nakadepende ang ating loan term sa ating edad o sa ating salary or income required. Now, let's say ang nakuha mo ay maximum 30 years loan term. Siyempre, una mong maiisip ay sobrang tagal naman ng 30 years. Huwag kang mag-alala dahil merong paraan para mapaiksi ang iyong loan term. Let's say 30 years ang na-avail mo at nagbabayad ka na ng monthly amortization. Para mapaiksi ang loan term mo, from 30 years or maybe 10 to 20 years below, ang pwede mong gawin ay mag-advance payment applied to principal. Meaning, bukod sa binabayaran mong monthly amortization, ay magdadagdag ka ng extra amount of payment nang hindi bababa sa equivalent ng iyong monthly amortization. For example, ang monthly amortization mo ay 8K. Dapat 8K or more ang iyong ibabayad for applied to principal. Make sure lang na updated ang iyong bayad sa monthly amortization para ang iyong excess na ibabayad mo ay maibabawas talaga sa outstanding loan balance. So paano ang process? Pwede kang mag-pay mismo sa Pag-ibig branches at sabihin na ang iyong babayaran ay excess or applied to principal. Or gawin mo itong na-discover ko, mag-pay ka via virtual Pag-ibig. Ito ang ginawa ko sa aking sariling housing account. Wow naman! Wow! Wow! Ito po yung aking account sa virtual Pag-ibig po na na-register ko, no. Kung makikita nyo po dito, ang balance ko po dito ay 1,220,000 plus po, no. At dito sa virtual Pag-ibig, makikita po natin ang atin pong pangalan, yung atin pong housing loan account number, and including po yung atin pong loan amount, no. Yung sa akin po ay na loan take out nung September 12, 2023 at 27 years lang po ang akin pong loan term.
6.25% ang interest rate per year. And then nakikita nyo po yung outstanding balance yan as of the moment and yung atin pong monthly amortization. So panood po yung ating outstanding balance. Kasi minonitor ko po sa Excel file para po maipakita natin dito ang applied to principal. Ito naman po yung ating Excel file na kung saan po dito ang nakaset po nating loan amount ay 1,250,000. So tie up po yan sa Virtual Pag-ibig. 6.25% ang interest rate. So divided by 12 po tayo para makuha yung monthly interest rate. And then 27 years lang po ang pupwede sa akin converted into months. So ang atin pong monthly amortization using po ang present value factor ay 7,996 compared sa 8,465 na monthly amortization. So basically yung difference po niyan ay yung para sa insurance. So dito po sa ating table, ang gagamitin po natin syempre ay yung without insurance kasi ang atin po kasing loan amount, interest at monthly payment lang po ang factor dyan para po accurately nating makukompute. Pagdating po sa atin pong table, yung interest payment po, nakukompute po yan by multiplying yung outstanding loan balance sa monthly interest rate. So pagdating po sa ating outstanding balance, syempre, meron pong applicable sa principal. So yung applicable sa principal, yan po yung monthly payments po natin, less po yung ating interest. Kaya kung papansinin po nyo dyan, no, maliit lang po ang naibabawas sa atin pong principal through time dahil majority po ng ating monthly payments o monthly amortization ay pumapasok po muna sa ating interest. Kaya po suggested talaga na mag-apply to principal para buo po yung ating ibabayad na excess na maibabawas sa loan balance. Okay, so yan po yung applied to principal. So, dito nagtama po ako, nagtugma ako sa balanse based po sa Virtual Pag-ibig, no? And then, itong March lang po, nagbayad po ako ng 20,000. Kaya papansinin nyo po dito, yung 20,000 na binayad ko, minus po yung regular na monthly amortization, ito po yung applied to principal, yung difference niya po, no? Which is, ang aking pong binayad na applied to principal, more than dun sa monthly amortization. So ano ba ang impact ng ating applied to principal? Kung titignan po ninyo, ang akin pong loan term ay 27 years. Pero dahil po ako nag-advance to principal po ako ng 2 beses, which is doble yung una and then sumobra lang po ako ng konti sa pangalawa, no? Ang impact po nito, kung papansinin po ninyo, dito na lang po ako sa 311 months. So kung originally 324 months sa 27 years, so nakatipid na po ako dito ng 13 months, no? So kung i-multiply po natin yung 8,000 plus sa 13 months, that is 100,000 plus. Pero in fact, ang akin lang naman pong ibinayad, no, ay 20,000 lang ang sobra, no? So meaning to say, ang nagawa po ng applied to principal doon sa naibayad ko na 20,000, yung 8,000 plus saka yung 11,000 plus na excess, ay 13 months ang aking iso-shorten and then nakatipid po ako ng 100,000 minus 20,000 na applied to principal, 80,000 plus. Sa pamamagitan lang ng pag-apply to principal ko ng 2 beses. So paano po ang ating gagawin pagdating po sa apply to principal? Pwede po kayong pumunta sa mga Pag-ibig branches po, no, na sabihin po ninyo yung excess payment ay applied to principal. Or maybe for convenience, no, pwede nyo pong gawin ang payment online via Virtual Pag-ibig. Mag-register na po kayo sa atin pong Virtual Pag-ibig para po dun po mismo ay pwede po kayong magbayad at mamonitor din po ninyo yung inyong outstanding balance. Kung ikaw ay may current na housing loan or maybe nasa process ka na lang ng pagbabayad ng down payment ng inavail mong bahay, pwede mong i-consider ang applied to principal para hindi na umabot ang iyong housing loan sa 30 years. Depende sa iyong ibabayad or kung gaano kadalas ang iyong pagbabayad. For applied to principal, ang magdidetermine kung gaano kabilis matapos ang iyong housing loan. I hope may natutunan po kayo sa video na ito. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.